Okay, ito po muli ang inyong Pinoy Firearms Instructor na gunsmith din naman. At bago ako bumati at magpasalamat ay gusto ko lang munang basahin ang katanungan ni Boy Umay ng Riyadh, Saudi Arabia. Sabi niya, Sir, ano po ang malfunction ng 45, 1911 pag maikli ang ejector? At paano ibalik sa normal ang ejector? At ano rin pag sobrang haba ang ejector? Ano ang malfunction? Thanks po. Nakapagpalipad na ako sa video ninyo. Okay. Una sa lahat, maraming salamat sa iyo, Boy Umay, sa iyong pagpapadala sa ating GCash number. Sa ating pagpapalipad o pagpapadala sa ating mga premier videos. Okay, kaya pasasalamatan ko yung ating mga subscribers. Tayo ay bumilis ang pagdami. Sa looban ng 28 days ay may napadagdag na kakagad na 1,000 na mga subscribers. Yan ay dahilan sa inyong pag-share, pagla-like ng ating mga videos. At patunay na nagugustuhan ninyo yung ating mga content. At ako nagpapasalamat dahil yung mga content na ay nanggagaling din sa inyong mga katanungan. Pasasalamatan ko lang yung mga hindi, lalo yung mga silent viewers na hindi nag-skip ng ads sapagkat tayo po ay charity vlogger. Ginawa ko po ang videos, ang aking YouTube channel hindi para madagdagan ng aking kinikita dahil ako naman po ay 20 years na nagtatrabaho dito sa Kuwait sa Medin Shooting Range bilang isang firearms instructor, gunsmith at consultant. At wala na rin tayong pinapag-aral na mga anak. Kaya naisipan ko na inisip ko kung paano makatulong sa ating mga beneficiaries na 6 na mga anak na single parent. Kaya gumawa ko ng YouTube channel at ito na ngayon. At ako nagpapasalamat sa inyo dahil isa kayo sa mga nakakatulong sa ating mga beneficiaries. Okay, at lalo tigit yung mga yung mga nagpapadala sa ating premier videos kamukha ni Boy Umay. Kaya naman pag yan ay nagtanong, sinasagot ka kagad natin. Okay, isa pa rin na nagpapadala sa ating premier videos ay si Nulipi sa Amerika ng Virginia, USA. Yan, at inihanda na natin yung mga mag-i-enroll ngayon. Yung 6 ay siyempre malaki-laki ang gastos natin na bibili tayo ng mga school supplies. Kaya tayo ay mayroon GCash number dyan. Maraming salamat sa inyo doon sa mga nagpadala dyan. Okay, at sigad na lamang ang bahalang magbalik ng sobrang pagpapala sa inyo. Okay, at maganda talaga yung nakakatulong. May mga bata na matatalinong mga bata yan na naghahangad rin na maging professional balang araw. Ayan. So, pupuntahan na natin yung yung katanungan ni Boy Umay. Paano ba natin malalaman yung tamang haba ng ating ejector? Okay, unang-una sa lahat, kung kayo ay magtitesting, yung dami na, mas maganda yung dami. Kamukha nito, ito yung dami. So, titestingin natin, mag-chamber tayo ng ayan, maglalagay tayo. Maglagay na tayo dito sa ito. Okay. So, pag tayo magtitesting, punta tayo sa isang safety area. Ayan, testingin natin, mag-load tayo. Ayan. At ating ngayon niya siyang papakita ko sa inyo sa camera ha. Dahan-dahan natin i-atras. Ayan. Makikita ninyo yung barrel. Ito yung barrel. Ito yung bala. So, pag yung barrel ay kumover na. Pag kumover na yung barrel, ibig sabihin, yung bala ay totally nawala na sa barrel. Yan ang uumpisa ng i-eject yan. Pero, pagka yung bala ay nakaganyan pa, at yung napansin ninyo na yung bala ninyo ay umaangat na o gusto nang kumawala, magmamalfunction yan. May ipit yung ibig sabihin yan, adelantado. Yung nauuna siyang mag-eject. So, kinakailangan, pagka yung bala, yan, yung bala ay yan, kumawala na totally. Kumawala na sa barrel niya, yan, umpisa na yang i-eject. Yan ang tama. Kung mapapansin niyo, ayan, eject na siya. Dahil wala na siya.
Pero kung yan ay nasa barrel pa, at yan ay umaano na, ay yan ay mahaba. Kaya tinatanong ni ang mangyayari dyan, may ipit yung basyo nyo. Okay, kasi kahit yan ay wala ng kahit yan ay wala ng head, dapat may allowance yan, may clearance dahil mabilis yan mabilis ang mabilis ang mga pangyayari diyan pag yan ay hindi naka-slow mo, mabilis ang pangyayari niyan. Ang tama talaga niyan, dapat ito ay wala sa barrel. Pag ito ay wala na sa barrel, saka siya i-eject. Pero kung yan ay nasa loob pa ng barrel yung head at yan ay umaangat, yan ay magkakameron ng malfunction. So ano ang gagawin? Ito yung ito yung ating mga ejector, ito yan. Wala tayong 1911 ngayon, pero pare-pareho lang naman ang mga pistol, ang mga ejector. Okay, kahit yan ay mapapistol man yan, mapaano man brand yan, pare-pareho lang yan, may ejector yan. So ito yung ejector nyo. Pagka mahaba ang ejector, pwede ninyong bawasan ito. Pero ina-advise ko na wag ninyong gamitan ng lagari. Baka mapasobra. Gamitan lamang ninyo ng kikil. Okay? Gamitan lang ninyo ng kikil para na unti-unti ang pagtitesting niyan. Unti-unti, gamitan lang ninyo ng kikil. Yan. Mag-ingat lang din kayo. Ingatan ninyo yan. At tingnan ninyo yung may din ang shape niyan. Okay? Hindi yan pantay. Okay? Nakagano, no? Okay, may slant yan, may degrees ito para ang kanyang basyo ay palabas pa ganoon. May video na tayo niyan. Okay, excuse me. Pasensya na at talagang uso na ang taglamig. Uso na ang sipon at ubo dito sa Kuwait. Dahil lipas na ang taglamig, tag-init na, kaya tayo ay inubo at sinipon. Ito ang kinatatakutan ko. So ayan, kaya iba na rin yung boses natin. Ito, babawasan ninyo, wag ninyong lagariin, kikilin lamang ninyo para trial and error. Kasi pag nilagari ninyo at napasobrehan, mas mahirap ang magdugtong. Nadudugtungan yan kung napasobra. Pero tatanggalin ninyo ito. Tatanggalin ninyo yan. Okay? Madudugtungan yan gamit ang acetylene welding. Okay? At siyempre, pag yan ay dugtong na, ay hindi na, kumbaga, distemplado na yung bakal, ay madidistemplayan dahil sa init. Kaya ang ginagamit ko dyan, na pandugtong ko, ay mga spring. Mga spring ang dinudugtong ko dyan. Yung mga spring na mga ganito, yan ang idudugtong ko dyan. At ang ginagamit kong pang-welding ay spring din. Para matigas. Hanap din kayo ng klase na matigas. Tapos ang gagamitin ninyong pandugtong ay sa acetylene na spring din para pwede ninyo siyang i-harden. Okay, para bumalik yung kanyang tigas. I-harden ninyo yan. May video tayo kung paano mag-quenching. Hindi ko na ipapaliwanag sa inyo. So, ganun. Kung napaiksi. At saka ninyo uli yan, titestingin. Ulitin ko ang pag-testing para maliwanag. Okay. Naulit ko ito, dami Kung kayo ay magtitesting ng live na bala, ay iba yung ingat kayo Kaya mas maganda na yung meron kayong dami. Ang ginawa ko sa damit, tinatanggalan ko yan, nalsan ko ng pulbura at nilalagyan ko ng primer na yung gamit na. Okay, so, ganito. Yan. Ulitin ko. I-atras ninyo ng dandahan. Yan. So makikita ninyo yung bala nakapasok pa sa barrel. Ulitin ko. Ito last na paliwanag ko. Sa barrel nakapasok pa. At makikita ninyo na nawawala na yung barrel. Pag nawala na yung barrel, saka ngayon siya tataas at i-eject. Yan. Yan. At pag umiject na ganyan, tingnan ninyo kung magkakagat ang
mag-open chamber. Dapat mag-open chamber yan pag umijik na. So yan ganyan. At mapapansin ninyo na itong ejector ay nakaabante sa kanyang magazine. Kukuha tayo ng magazine ito Saglit lang. Kukuha tayo ng magazine ito. Ayan Kung mapapansin ninyo, lalagyan natin ng bala. Saglit lang. Ibang ano to Kung mapapansin ninyo yan okay? Mapapansin ninyo, ito yung ejector niya. Ito yung pit ng bala niya. Lampas siya doon sa Okay? Pag yan ay may bala, okay Yan malinaw Ito yung ejector niya Ito yung ejector niya. Ito. Yan, ito yung ejector niya. Yung bala niya ay nandun. Hindi po pwedeng ito yung bala, ang ejector niya ay hanggang dito lang. Hindi po pwede yan. Kinakailangan yung ejector niya ay nandun, lampas sa liig ng bala. Okay? Dapat na nandun. Dahil pagka naman ito ay sobrang iksi, minsan yan ay mag-i-eject, minsan yan ay hindi. Minsan yan ay tatalsik, minsan hindi. So, ang mangyayari niyan, itong basyo may ipit, babalik dun sa chamber. Babalik yan, may ipit. Kaya ganyan dapat yan Yan mas maliwanag Yan. Ito yung bala, ito yung ejector. Lampas dun sa kanyang liig. So, yan. At sana may natutunan kayo sa ating dahil importante rin yan, tama ang haba ng mga ejector. Okay, at doon sa mga magko-comment, basahin mo, panoorin muna niyo yung video kasi may nagko-comment na hindi pinapanood yung video. So, halata naman na na hindi pinanood yung video tapos magko-comment, binasa lang yung title. Nalilito. Para hindi kayo malito, panoorin mo na kasi nalilito do sa basyo Yung basyo ay hindi pinanood yung video, halata na. Bakit hindi niya alam yung basyo kung at yung bala? Okay, so hindi pinanood yung video. Kaya mag-comment mo, bago kayo mag-comment, panoorin mo na yung video. At welcome naman yung sa mga comment ninyo, yung mga experience ninyo, i-share ninyo para malaman din ang ating Dahil hindi naman pare-pare yung ating experience, ibang experience ko. Iba rin ang experience ninyo. Kung kayo ay may ibang experience, i-share ninyo para mapakinabangan din ang ating mga viewers. Huwag tayong maging madamot. Hindi natin yan madadala sa kabilang sa hukay. Okay, God bless us. Thank you very much. Hanggang sa muli nating video.